Ang pamagat po ng homily ko ay balutin mo ako. Dahil ang araw na ito ay kapistahan ng Corpus Christi, ang kapistahan ng katawan at dugo ni Kristo sa Eucharistia. Alam niyo po, may kinwento sa akin ang isang volunteer sa isang feeding program para sa mga batang lansangan. Bago daw nagsimula ang feeding, binigyan niya ng malinaw na instructions ang mga bata. O, mga bata, walang magsasayang o mag-uuwi ng pagkain. Pwede ba? Pwede kayong bumalik para humingi ng second serving o kahit third serving kung gutom pa kayo. Pero kumuha lang ng sapat yung kaya ninyong ubusin. Pwede ba? Opo, sagot ng mga bata. Habang kumakain ng mga bata ng arroz caldo, napansin ng volunteer ang isang batang lalaki. Maingat nitong kinuha ang kapirasong hita ng manok mula sa kanyang mangkok at patago na nilagay ito sa isang supot na plastic. Pagkatapos kumain, sinitan niya ng volunteer ang bata at kinausap ito ng sarilinan para hindi siya mapahiya. Sabi niya, anak, di ba usapan natin, bawal magbalot. Nakita kita, nagbalot ka, bakit mo ginawa yon? Sagot daw ng bata, Kuya, hindi naman po ako humingi ng extra. Yun po yung binigay nyo sa akin. Galing po sa binigay na mangkok ng arroz caldo sa akin. Binalot ko lang po yung hita ng manok. Yung lugaw na lang po ang kinain ko para meron akong maiuwing pagkain sa mga kapatid ko na hindi ho kasali sa feeding program. Kasi ho, sabi nila, isang bata lang daw ang pwedeng maging member mula sa bawat pamilya. Malilit pa rin po mga kapatid ko, kaya sila po ang pinagbalot ko. Bigla daw natahimik ang volunteer, parang kinurot ang puso niya. Tama, hindi naman lahat ng nagbabalot ay mga sakim o gahaman. Alam natin kung paano magbalot ang mga kontratista at politiko ng daan-daang milyon at bilyon habang ang mga kababayan ay nagugutom. Ang ganyang pagbabalot ay hindi tama. Pero may mga nagbabalot dahil nagmamahal. May mga nag-uuwi ng baon dahil may iba pang naghihintay sa bahay. May mga nagtatabi, hindi naman para sa sariling kabusugan lang, kundi para may maibahaging pamatid gutom sa iba. Sa araw na ito ng kapistahan ng Corpus Christi o katawan at dugo ni Kristo, parang ito ho ang gustong ituro sa atin ng salita ng Diyos. Sa ating first reading, pinaalala ni Moises sa bayang Israel ang kanilang paglalakbay sa ilang. Naranasan nila ang hirap, gutom, pagod sa disyerto. Ngunit hindi sila pinabayaan ng Diyos. Pinaulanan sila ng pagkain mula sa langit na tinawag nilang mana, na ang literal na kahulugan ay, ano ba ito? Mana. Takang-taka sila, nahuhulog mula sa langit. Inutusan daw sila ni Moises na mag-ipon at mamulot nito, pero kumuha sila ng sapat lang para sa maghapon. Ngayon, ayon sa kwento, hindi sumunod sa bilin ang iba. Nagbalot sila at kinabukasan,
na panis lang at nabulok ang binalot nila. Sabi ni Moises, tinuruan silang magtiwala na ang Diyos ay hindi lamang minsanan kung magpaulan ng biyaya, na hindi dapat mag-agawan o mag-unahan, at hindi dapat pababayaan ang maraming nangangailangan. Na ang Diyos ay magbibigay ng sapat para sa lahat, sa bawat araw, at mayroon pang darating sa mga susunod na araw, na hindi sila kailangang mag-imbak o magtabi para sa mga darating na araw. Iniutos daw ito upang mapagtanto nila na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Sa Ebanghelyo naman, sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay na nanaog mula sa langit." Sinabi niya ito sa mga tao na humahabol sa Kanya. Kasi matapos niyang maparami ang 5 tinapay at 2 isda at binusog ang 5,000 katao, aba, ayaw na siyang pakawalan. Gusto siyang gawing hari. Nawili sila sa libreng pagkain. Kaya ang kasunod ay isang mahabang pangaral ni Jesus tungkol sa bread of life, kung saan pinaliwanag niya na hindi lamang pagkain ang gusto niyang ibigay sa kanila, kundi ang tinapay ng buhay na nagmula sa langit. Na higit sa lahat, ang nais ibigay ng Panginoon na pagkain ay hindi lang salita ng Diyos, kundi ang kanyang mismong sariling buhay. At yan ho ang pinagdiriwang natin sa tuwing tayo ay nagmimisa. Magandang pagnilayan nito sa mismong araw na ito ng dedication ng ating simbahan dito sa St. Joseph the Workman Parish. Napansin ba ninyo, sa tuwing kayo'y pumapasok sa mga simbahang Katoliko, ang sentro ng bawat simbahan ay ambo at altar. Opo, ambo ang tawag dito sa kinatatayuan ko. Anong pangalan ko? Oho. Yung ambo pala is the stand from which the Word of God is proclaimed. Ang sabi ni Pope Benedict, ang yumaong Pope Benedict, pinakakain ang ating mga mananampalataya mula sa 2 mesa, ang ambo at ang altar. Mula sa ambo, pinakakain niya tayo ng masustansyang salita ng Diyos. Kasi, tingnan ninyo, kahit mainit dito at talagang masikip, andito pa rin kayo. Dahil naghahanap tayo ng makakain. Hindi lang yung bubusog sa tiyan natin. Ang daming mga taong busog ang tiyan pero gutom ang kaluluwa. Kailangan natin ng masustansyang salita na magbibigay ng liwanag sa buhay natin, ang salita ng Diyos. Pero mula sa altar naman, tayo'y pinakakain sa salita rin ng Diyos na nagkatawang tao kay Jesucristong anak ng Diyos na nagbigay ng kanyang laman at dugo, buong buhay niya para sa katubusan natin. Bakit binibigay ng Diyos sa atin? Hindi lang ang salita niya, kundi mismong buhay niya. Para tayo lamang ang mabusog? Para tayo lamang ba ang makaramdam ng biyaya? Para tayo lamang ba ang makinabang? Hindi ho. Ang Eucharistia ay hindi pagkain para sa mga makasarili. Ito'y pagkain para sa mga handang magbahagi. Sabi ni San Pablo sa 2 pagbasa, dahil iisa ang tinapay, tayong lahat, bagamat marami tayo,
ay nagiging isang katawan. Napakaikli ng pagbasa, ngunit napakalalim. Kapag tumatanggap tayo ng katawan ni Kristo, hindi lamang tayo lumalapit kay Kristo, nagiging bahagi tayo ni Kristo, ng kanyang katawan. Kung ang isang katawan ay magkasakit, di ba may kasabihan tayo, ang sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Kaya kung hindi natin nararamdaman ang pinagdadaanang sakit ng ating mga kapwa, baka hindi pa tayo nakapaloob sa katawan ni Kristo. Iniuugnay tayo ni Kristo sa katawan niya upang makibahagi tayo sa misyon niya na mapabusog, hindi lang tayo, kundi ang buong mundo sa kaloob niyang pagkain ng buhay. May isang lumang kasabihan sa simbahan, we become what we eat. Binabago tayo ng ating kinakain upang matulad tayo sa kinakain natin. Isipin ho ninyo, kapag ang kinakain natin ay hindi mabuti para sa katawan, ramdam natin ang masamang epekto nito sa ating kalusugan. Hindi ba? Kung diabetic ka, pero hindi mo mapigil yung sarili mong kumain ng tsokolate at mga dessert na matatamis, bakit ka nagtataka kung may sakit ka? Di ba? Kaya sa maraming pagkakataon, ang mga sakit natin ay dulot din ng kinakain natin. Pero kapag masustansya ang ating kinakain, lumalakas tayo. May paraan ang pagkain na hubugin ang ating pangangatawan. Gayon din po sa ating buhay espiritual. Kung totoong si Kristo ang ating tinatanggap, babaguhin niya ang ating pagkatao. Hindi pwede na tumatanggap tayo sa katawan ni Kristo linggo-linggo, pero hindi naman tayo natututong makinig sa ating kapwa. Hindi pwedeng tumatanggap tayo ng katawan ni Kristo, pero hindi tayo natututong magmalasakit sa mga dukha. Hindi pwedeng tumatanggap tayo ng katawan ni Kristo, pero hindi tayo marunong magpatawad. Hindi pwedeng tumatanggap tayo ng katawan ni Kristo, pero sarado pa rin ang puso natin sa isa't isa. Mga kapatid, ang tunay na sukatan ng mabuting komunyon o pakikinabang sa Eucharistia ay hindi lamang kung gaano tayo kadalas magsimba. Ang tunay na sukatan ay kung paano o gaano tayo nagiging katulad ng tinatanggap natin na si Kristo. Sapagkat ang Eucharistia ay hindi lang pagkain na tinatanggap. Ito'y paraan ng buhay na nakapagpapabago sa bawat tumatanggap. Ginawang katatawanan dito sa ating bayan ang refrain nung kantang pinauso ni Sharon Cuneta, bituing walang ningning. Yung refrain ay nauso, pero yung iba sinasabi nila, i-Sharon mo na lang yan. Ginawa natin itong katatawanan bilang pahaging sa mga mahilig magbalot at maghakot ng pagkain mula sa isang handaan kahit hindi pa tapos ang okasyon. Naman, hindi pa nakakain yung iba, binabalot mo na. Ugaling politiko ho yan sa Pilipinas. Huwag nating uugaliin. Pero ipagdasal natin na magkaroon naman tayo at marami din mga politiko na hindi bulsa ang pinaglilingkuran, kundi ang taong bayan. Sana paalala natin sa kanila, pinasusweldohan natin sila. Tapos hindi naman sila pumapasok. Ano ba yan?
Pero totoo din naman, di ba, na bahagi talaga ng kulturang Pilipino ang magpabaon, magbalot ng pagkaing may uuwi mula sa isang handaan, lalo na kung marami naman talaga ang natira. Minsan gusto mong magbalot pero nahihiya ka. Tapos, alam mong taus-puso ang naghahanda. Pagsasabihin niyang, kumare, hindi mo kasi sinama si kumpare. Hindi tuloy niya matitikman tong humba. Magbalot ka. Naku, nakakahiya naman. Sige, kung nahihiya ka, ako nang magbabalot para kay kumpare. Okay? Hindi yan para sa iyo, para kay kumpare. Pag ganyan, taus-puso yan. Ang sarap mag-Sharon pag ganyan, di ba? Sila pa yung nangungulit sa iyo. Marahil ganyan din ang gustong mangyari ni Jesus pagkatapos ng bawat misa. Parang tinatanong niya rin tayong lahat, nabusog ba kayo mga anak? At kapag sumagot tayo ng, Opo, Panginoon, para bang may kasunod pa siyang tanong, siguraduhin mong may balot ka, ha? May dala ka bang mayuuwi sa iba? Hindi man kapirasong hita ng manok, hindi man pagkain, kundi buhay na binago ni Kristo. Balutin ang malasakit, ang kabutihan, ang pag-asa, ang patawad, ang pag-unawa, ang habag. Maraming mga tao ang hindi nakararating sa simbahan. Marami tayong mga kapatid na wala dito ngayon, miyembro ng ating komunidad. Mayroong may sakit. Mayroong kailangang kumayod kahit araw ng linggo kasi magugutom kapag hindi kumayod. May mga nakakulong sa bilangguan. May mga nalulumbay. May mga nawawalan na ng pag-asa. May mga sugatan ng loob. At ang pakiramdam nila ay parang wala nang nagmamahal sa kanila. Pagbalot nyo naman sila. Maaaring hindi nila marinig ang Ebanghelyo. Ngunit maaari nilang maranasan si Kristo sa pamamagitan natin. Ang tumatanggap kay Kristo ay pinababaunan niya. Tayo mismo ang parabang ibinabalot ng pag-ibig niya. Kaya tama ang kanta ni Shawi, balutin mo ako sa liwanag ng iyong pagmamahal. Kung kaboses ko lang si Father Romy, kinanta ko na yan. Tayo ang paraan niya upang maabot ang mga hindi nakarating sa kanyang hapagkainan. Kaya parang sinasabi ni Jesus sa bawat tumatanggap ng komunyon, huwag mo kong iiwan lang sa simbahan. Dalhin mo ako sa iyong tahanan. Dalhin mo ako sa iyong pamilya. Dalhin mo ako sa iyong trabaho. Dalhin mo ako sa mga may sakit. Dalhin mo ako sa mga nalulungkot. Dalhin mo ako sa mga nagugutom. Ibalot mo ako sa iyong puso at ipamahagi mo ako sa iba. Ito, mga kapatid, ang tunay na himala ng Corpus Christi. Ang tinapay ay hindi lang nagiging katawan ni Kristo. Unti-unti ring nagiging katawan ni Kristo ang tumatanggap sa Kanya. Kaya sa paglapit natin upang tumanggap ng komunyon, sa misang ito ng dedication ng St. Joseph the Workman Parish, sana po ito ang tahimik nating ipanalangin. Lord, balutin mo po ako sa iyong pagmamahal. Kagaya ng batang nag-uwi ng kapirasong manok para sa kanyang nagugutom na mga kapatid. Lord, tulungan mo po ako na huwag iuwi ang biyaya mo para sa sarili ko lamang. Gawin mo kung handang magbahagi, sapagkat ang sino mang tumanggap sa iyo ay natututo ring magbigay katulad mo. Amen?